At tulad natin na kagawian, let's start with the word of God, which is we can find sa John 14, chapter 14, verse 6. I am the way, the truth, and the life, and no man comes unto the Father except through me. Ibig sabihin po nun is Panginoong Hesus, ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makakaparating sa Kanya, sa Diyos na Ama, maliban na lamang sa Kanyang bugtong na anak na si Jesu Kristo. Kaya dito natin makikita na maraming mga tao nagsasabi, we can come to God through our religion. We can come to God through our own good works. Or we could even come to God because we have never offended anyone, no? Parang ang Diyos kasi mabait at handa siyang tanggapin kahit na ano yung ating kahinaan. Yes, that is true. Kaya lang ang ating Panginoon, wag nating kalilimutan, maliban sa ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ang ating Panginoon din po ay Diyos na banal. No? Ang ibig sabihin po nun ay ang kanyang pag-ibig ay nakaangkla sa kanyang kabanalan. And which means no one can come to Him with a blemished heart. No one can come to God with sin even, no? Kasi yun yung nagsiseparate sa atin mula sa Kanya. Kaya harinawa yan maging paalaala sa atin na ang ating Panginoon ay labis-labis yung kanyang pagmamahal, labis-labis yung kanyang pagpapakita ng kanyang kadakilan. I even like that song that says, the reckless love of God, no? Yung pag-ibig ng Panginoon na talagang walang pakundangan. Ganun yung kanyang pagmamahal. Pero tulad ng sinasabi po natin paulit-ulit na ang ating Panginoon ay banal. No, kaya really have to come to God with a repentant heart, no, which means we have to ask for forgiveness sa ating mga kasalanan, and we ask God to cleanse us from any form of unrighteousness, not through our own good works, not through our own religion even, but through the goodness of God. Ayan po, tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong palaala sa amin sa araw na ito na tunay nga, O Diyos, walang sinuman sa amin makakalapit sa inyo, Ama, sa pamamagitan po ng aming pong sariling kaparaanan. Ang lahat ng bagay, Panginoon, ay dahilan po sa iyong biyaya. Ang lahat po ng bagay, Panginoon, dahilan po sa iyong kabutihan. Harinawa, Panginoon Ama, na makilala at maunawaan po namin na ang iyong pag-ibig ay labis-labis, subalit ang naisin niyo rin po, Panginoon, para sa amin ay lumapit po kami sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng kaunawaan na kami po ay makasalanan at kailangan po namin ang iyong pong pagpapatawad, kailangan po namin, Panginoon, ang iyong tulong upang gayon kami po ay makakalakad ayon sa iyong kalooban. Lord, as we commit to you the rest of this time, sa aming pong pagpapatuloy ng aming aralin, I pray, Father God, that may you continue to open our hearts and minds, Lord, that we might um, we might understand every lesson that we'll be talking not only today but in the coming days, no, Lord God, that ang aming pong ang bawat isa, Panginoon Ama, ay magkaroon po ng kahandaan para sa darating po na DOH examinations come December. Salamat po na marami, Panginoon. We trust you, Lord, that you are able and willing to answer our prayers. This we pray in the mighty name of Jesus, our Lord. Amen and amen. Okay, tuloy tayo ngayon, and right now, andito na tayo sa bahagi po ng ating pag-aaral. Tayo ngayon ay tutungo na po sa circulatory system. But before we jump into that, balikan po natin yung ating lesson kahapon. Panandalian lang po. Ang ating pinag-usapan kahapon ay patungkol sa integumentary system, which is the largest organ in the human body, no, yung balat. Ano po yung function po niyan kung yung malaala po? Ang unang pangunahing function po niyan ay para tulungan na maproteksyonan po yung ating katawan mula sa mga harmful, mga ultraviolet rays, that's one of them, at maging harmful na mga microorganisms, no, na maaaring magdulot ng pinsala sa ating katawan. Ayan, yan po yung isang pangunahing dahilan po at isang pangunahing
gawain ng ating pong integumentary system. At ang isa naman po ay para, of course, to protect our body, no? To enclose everything that is in there sa ating katawan at higit sa lahat po para tulungan din po na ma-maintain po ang kinakailangang body temperature para lahat po ng bahagi po ng ating internal organs ay makapag-function po ng maayos. Ayan po. And then, ano naman po yung mga components? Ano naman po yung mga bagay-bagay na bumubuo ng ating pong integumentary system? Ano po yung ibang organs na kasama po dyan? Okay. In this illustration, we can see na meron po tayong tatlong uri po na layers, no? The first one is the epidermis. Yan, itong outer layer po ng ating pong katawan, ng ating balat. And then, ang sumunod naman po yung dermis. Sandali, bakit nasusobrahan po yung guhit? Ayan. Ito po yung dermis, sometimes called as the true skin, no? Ito po yung true skin, the dermis, okay, sa ilalim po ng epidermis. And of course, yung ating pong hypodermis or sometimes ito po yung adipose composed of adipose tissue and so on, no? So, pero ang pinaka main na critical na masasabi natin ay yung true skin po natin, which is the dermis, sapagkat andito po nakapaloob yung mga sumusunod. Number one, yung ating pong sweat gland. Ito po ay yung sweat gland na yan po ay tumutulong para kung mainit po yung ating pong nararamdaman sa labas, yung ating pong environment, ay ito'y nagpupulos po ng pawis, no? Para ma-neutralize po niya yung init na yan at hindi makapaminsala sa ating internal organs, no? So, yan po yung bida po dito, no? Pagka ang panahon po ay mainit, no? Kanina po ay meron po kaming activity at nagtulong-tulong po kami nung kasama ko yung mga ibang mga volunteers para maghakwat hakwat sa Bisaya, no? Magbitbit ng mga relief goods para sa isang incoming na activity, no? So pawis na pawis ako kanina, no? Kasi yun nga sa init ng araw at the same time yung pagbubuhat. Okay? So yan po, ang hari po dito, ang bida po rito yung ating pong sweat gland. Okay? Pero hindi lang po nagtatapos diyan yung kwento kasi ang sweat gland po ay sinasamahan din po ng ating pong um, oil gland, no? Saan ba siya dito? Tingnan po natin yung ating oil gland. Okay, ano po yung gawain po ng oil gland? Of course, yung oil gland po natin ay nagpuproduce po, yan, sebaceous gland or oil gland, ito po yon. Ayan, ito po yung glandula na yan ay nagpuproduce po siya ng langis, no? Ng langis upang magkaroon po ng i-moisturize po yung ating pong balat, no? Mamomoisturize. Ang ibig sabihin po noon ay magkaroon po ng para po magkaroon po ng para siyang para siyang nagni-neutralize din po ng balat po natin kapag ka na-expose sa isang mainit na environment, no? Yun po yun. Sebaceous gland or the oil gland. Ayan. Okay, ano pa po? Yung atin pong mga nerves, I'm sorry, yung ating pong mga blood vessels, yan, dito po naka-embed sa ating pong dermis na kung saan po ay dumadaloy po dito yung dugo. Ayan, no, in and out sa ating pong selula. Ayan, so napakahalaga po yan, no? At siyempre, alam naman po natin na kapag dumadaloy po yung dugo, eh dala-dala po ng ating dugo yung mga nutrients na kailangan po ng katawan, yung oxygen, the water, and so on and so forth, no? And then, of course, kapag to complete, later on, we will be talking about the circulatory system. Kapag na-complete na po ng dugo yung kanyang mission at babalik na po siya sa puso uli, at this time, ang kanya pong karay-karay ay ang mga carbon dioxide. Ayan, yung mga laso na po na kailangang expel sa ating pong katawan. Again, yan po yung matatagpuan sa ating pong sa ating pong balat. Okay. What else? Ayan, at ayan yung mga malilinggit na ito, yung mga parang ano diyan, no, yung mga mahabang mga ganyang bagay na nga nakakonect po sa ating pong balat, sa outer layer, maging sa ating pong ito po ay
muscular tissue, ito po yung mga nerve endings. Ano po yung mga nerve endings? Yung mga nerve endings na yan, or sometimes called yung mga reception, receptors. Ayan. Receptors po. Yan naman po ay nagbibigay po ng mga messages o senyales po sa ating brain, no? Kung mayroon pong danger, kung mayroon pong kumainit po yung environment, kung malamig po yung environment, things like those, or kung mayroon pong threat, no? Kailangan pong proteksyonan yung ating sarili. Ayan po, no? Yung receptors na yan, yan ay nagbibigay po ng signal sa ating pong utak para gumawa po ng karampatang reaksyon, no, sa isang situation to protect our body, no. So marami po yan siyang nakapaloob po sa ating pong dermis, no. At wag nating kalimutan yung hair follicle po natin, by the way, no. Ito po yung hair follicle na kung saan ay yung ating po mga buhok, yung mga, ang tawag po niyan, yung mga hair shaft po natin ay naka-embed, no? Na yan po, nakapasok po siya diyan, no? Ayan, no? So, ayun po. Kaya makikita po natin na ang ating pong ang ating balat po ay napakalaki po ang tulong po niyan sa ating kabuuan, sa ating kalusugan ng ating mga katawan. Okay? So, panghuli po, mayroon pong tatlong layers po yung ating pong balat. You have the epidermis, ito yung outer layer. We have the dermis, ito po yung the true skin. And of course, the adipose tissue, ito po yung mga fatty tissues ng ating pong katawan. Ayan. So, there you are. Tuloy po tayo ngayon sa ating pong talakayin. At ito naman po ay ang circulatory system. Dito natin matatagpuan yung nabanggit natin kanina na mga blood vessels na kung saan ay dumadaloy po ang dugo po natin, no? And we will be now talking about ano ba talaga ang pinaka main function po ng ating pong circulatory system. Tingnan po natin. And by the way, ang circulatory system po, ika nga ay, ayan, sa kanila ako magtatanong, meron sana akong question, tanong sa inyo po. Ang circulatory system, ika nga, ay isang closed loop of pipes, no? Ito po, pag sinabing closed loop, ito po ay isang uri po ng tubo, no, na malilinggit na tubo na ano po yan, no? Wala po siyang tagusan, kundi ito po ay umiikot lang po siya, no? Kaya nga ang tawag po diyan closed loop, no? Kasi paikot-ikot lang po yung dugo na yan sa pamamagitan po ng blood vessels. Ayan. And this closed loop of pipes keeps everything moving, no? So gumikilos po yan, tuloy-tuloy po yung kilos po yan at ang pinaka-center po ng lahat ay yung ating pong puso, the heart. Okay. Ayan. Okay. Sabi nga dito, think of your circulatory system as your body's delivery and garbage collection service. Bakit po delivery system ng ating pong katawan? Sapagkat ito po nagdadala, tulad na nabanggit na natin, ito po nagdadala ng mga nutrients na kailangan po ng ating katawan, no, ng sustansya. Yan. And then, of course, yung kailangan po natin ng oxygen. Ayan. So, kailangan po ng oxygen ng ating katawan and water, H2O. Yan. Kailangan po natin ng liquid. Ayan. Lahat po ng yan ay dala-dala po at nakapaloob po sa ating pong mga blood vessels. Okay. And ano po yung pinaka-main function? Ito po makikita po natin, banggit na natin din. Number one, it carries oxygen. Number two, it carries nutrients and hormones and cells. And number three, it removes waste products which are yung carbon dioxide, no? CO2, tama ba yun? CO2. Ayan, carbon dioxide. Ayan, no? Tandaan po nating tatlo. Nagdadala po ng oxygen, nagdadala po ng nutrients, okay, anyway, nagdadala po ng oxygen, ng nutrients, ng hormones, no, sa selula, at ang pangalawa po ay ito po ay nagtatanggal ng mga waste products sa pamamagitan po ng carbon dioxide. Ayan, pasensya na po sa aking sulat. Ang hirap po kasi magsulat gamit po yung ating mouse. Ayan. Okay.
So, ayun po yung ating panimula ng ating pong circulatory system at later makikita po natin yung mga iba pang mga detalye patungkol po sa circulatory system. Okay. Ano po yung mga organs and organ structure ng ating pong circulatory system? Okay. Ang organ system po ng ating pong circulatory system, number one, ay ang ating puso. Yan, the heart. Okay. The question is, how big is your heart? Ayan. Gaano ba kalaki yung ating pong puso? Okay? Sige. Skip ko lang muna yan ha. Kasi maganda yung tanong na ito. Okay. Sige. Ilan ba tayo ngayon? We are 28. Okay. Among the 28 of you, gusto kong malaman, okay? I do not know kung nabasa nyo na kanina. Gaano ba kalaki yung ating puso? Sige, one by one. Ma'am Maribig, gaano kalaki po yung ating puso? Go, paki-unmute lang po. Maria Victoria Reyes. Ma'am, how big is your heart? Ayan, Hello okay. po, ayan. Go ahead. How big is Ah, your heart? ang pagkaalam ko po kasing laki po siya ng kamao po natin. Okay, sige. Salamat ha. Salamat, Ma'am Opo. Maribig. Okay, sige pa po. Si Lailani. Miss Lailani, how big is your heart? Lailani, go ahead. How big is your heart? Hmm. Ano po? Medyo nagfi-feedback po kayo. Ano po, gaano po kalaki yung puso mo po? Okay. Sige, nag-iisip pa po siya. Okay. Si Jam. Jam, go ahead. Paki-unmute mo. Gaano kalaki yung puso ng tao? Miss Jam. Go ahead, go ahead. Hello, Miss Jam, gaano kalaki yung ating puso? Okay, pass. Si Bianca, gaano kalaki yung puso mo, Bianca? Bianca, Yeah. go ahead. How big is your heart? Okay, nawala ka. Bianca. Si Tina. Tina, how big is your heart? Mm-hmm. Are you there, Tina? Okay. So, hindi sumagot si Tina. I don't know where you are. What about si Noemi? Noemi, answer my question. How big is your heart? Noemi, go ahead. Hi. Hello, sir. Mm. Same pa rin po. Nawala yung connection ko eh. Close piece daw. Close piece po ang size ng ating heart. Okay. Close fist ang size Hello? ng heart. Okay. Yes Sige po. po. Okay. About Sige. 9, Okay. 9 cm. Opo. Okay, noted. Okay. Sige. Thank Si you po. Vera. Vera, thank you. Vera, why are you raising your hand? Vera, go ahead. Miss Vera. Nawala siya. Okay. Sige po.
Okay, the next question I'll be asking you, class, is ito I will appreciate if you open your videos kasi I would like to see yung answer wherein you will be pointing to me this time kung nasaan located yung iyo pong puso. Yan. Madalas ko itong tinatanong ever since. Sige. Pakibuksan niyo po yung inyong video and then I would like you to show me or point to me where is your heart located. Tingnan natin yung mga sagot nyo. Sige ma'am, si Rems. Okay. Thank you, si Rems. Who else? Si Noemi. Noemi, ayan, nandyan yung heart mo located. Thank you, Miss Noemi. Si Marivic. Ma'am, hindi masyado makita, ma'am. Ano mo pa. Ayan, okay. Good. Bianca, are you sure nandyan yung heart mo? Sige. Sige. Mamaya na tayo thank you, Miss Bianca. Si Leilani. Asan yung puso mo, Leilani? Situated. Sige nga, ituro mo. Ayusin mo yung turo mo. Ayan. Para kang nagpapanatang makabayan, ano? Okay. Sige. Who else? Tingnan natin. Ayan, si Vera. Okay. Left or right? Ha? Left or right, Vera? Ano yon? Sige, go. Saan, Vera? Left or right? Left, Ah, wait lang. hindi ko, sige. Okay. Si Marianne, ma'am, are you sure nandyan yung heart mo? Sige. Okay lang. Sige. Okay. Si Rodmark, ayan. Si Rodmark, saan yung puso mo? Pakituro, please. Rodmark. Sa puso Ah, ko, sa puso. umatras ka ng konti kasi mukha lang nakita mo eh. Hindi ko nakita ang kamay mo. Okay. Loida, turo mo na kanina, no? Loida, nasaan yung heart mo uli? Loida. Ayun, pinapakita pa yung ano niya, oh. Ano ba yung ano niya? Nasaan ka ba? Nasa restaurant ka ba? Nasaan yung heart mo, Loida? Turo mo po. Straw na may hinawakan mo eh. Nangiinggit ka pa eh. Talaga naman to si Miss Loida. Okay, si Leonard. Sir Leonard, nasaan yung puso mo, Sir Leonard? Pakituro mo nga. I would like to see where your heart is. Okay, perfect. Okay. Oh. Si Ivan, thank you, Leonard. Ivan, nasaan yung puso mo? Pakituro mo nga. Gusto natin masigurado kung nasaan, kung ano yung inyong understanding. Ivan, okay. Nasa nasa left or right? Na right, no? Left, right. Okay. Sige. Thank you, Ivan. Si Miss Evelyn. Evelyn, ano mo nga yung video mo? Gusto ko lang makita nasaan yung puso mo. Miss Evelyn? Evelyn? Saan ang puso mo, Miss Evelyn? Ano mo kasi medyo mukha yung nakikita, hindi ko nakita yung kamay mo. Yung kamay mo, ituro mo sa dibdib mo saan yung puso mo. Ma'am, sige, ibaba mo yung camera mo kasi yung kesame ang nakikita ko eh. Pakibaba mo ng konti. Yung kamay mo hindi ko makita. Nasaan yung kamay mo? Ayan. Ayan. Okay. Nandyan yung puso mo ha. Tandaan mo yan ha. Okay. Thank you, Miss Evelyn. Who else? Ayan, si Ricardo. Ricardo, pakiano yung mga video nyo. Gusto kong matiyak kung ano yung understanding nyo regarding doon sa puso natin. Nasaan ba nakalocate yung puso natin? Rick, nasaan? Andyan ha, sigurado ka ha. Oo, yan ha. Mamaya, buksan natin yung puso mo, tingnan natin, buksan puso mo, yung dibdib mo, tingnan natin yung puso mo.
Okay, who else? Si si Marlon. Marlon, ano mo yung video mo. I'd like to see where your heart is. Pakituro mo nga sa akin. Marlon, nawala si Marlon. Okay. Si Marisol, sigurado alam na ito. Hindi ko na itatanong to kay Marisol. Si Rosal, Miss Rosal, ano yung video niyo po and show me where your heart is. Where your heart is situated. Rosal, si Menchi. Ayan. Alam ko, alam ni Menchi to eh. Miss Menchi, nasaan yung puso mo? Nasaan yung puso mo? Turo mo kung saan yung situation. Saan situated ang puso mo? Okay. Ay, ang iba, nagtatago eh. Ayaw magpakita, no? Okay. Sige. Joshua. Joshua, pwede bang magpakita ka saglit, Joshua? Si Michael, paki-point mo nga kung nasaan yung puso mo. Michael? Okay. Okay. Attention kay Joshua ha, kay Joshua. Sir Joshua, PM mo ako mamaya kasi meron ako itatanong sa iyo, Joshua. Nawala si Joshua. Okay. Sige po. Okay. Yung iba ay magpakita. Anyway. Ito lang po. Tingnan nyo maigi yung aking yung aking saan? Si Kuya. Ito yung si Kuya. Oh. Yung aking body dito po. Okay. Tandaan nyo po ha. Huwag nyo kalilimutan. Oh. Ilalapit ko po sa camera. Yan, yung ating pong ano bang pangalan mo? Kasi si Bonnie eh, no? Ito naman si Musky. Okay. Tingnan niyo pong maigi dito. Nasaan ba yung puso? Yan, nakikita niyo ba? Okay. Okay. Sige, linawin natin ha. Yung puso ng tao, makinig maigi. Ang puso ng tao ay nasa likod ng sternum. Likod ng sternum. So ito po yung sa rib cage po natin, 'di ba? May sternum po tayo dito, no? Ah, dali ah. Hilahin ko muna si Kuya saglit. Okay. Ayan. Saglit lang, Bonnie, ha? Okay. Ito, baba ko ng konti. Ayan. Pantay na kami. Ito po yung sternum, tama? Ito po yung rib cage. Ayan. Okay? At sa pamamagitan po ng connective tissue, nag-connect po yung sternum tsaka yung rib cage. Ngayon, sabi ng illustration po natin, ang puso ay matatagpuan sa likuran po ng sternum. So ito po yung sternum natin, banda dito po ang ating puso. Which means nasa gitna po yan. Okay? Nasa gitna po ang ating puso. However, nasa gitna nga pero naka-incline sa right. No? Nakatabingi po siyang ganun. Okay? Ayan. So dito sa illustration, buksan ko lang yung puso na alisin ko yung nakabalot po dito na lungs. Ayan. Kita nyo ba? Tinatanggal ko lang saglit ha. Okay. Okay. Ayan. Ito po yung puso natin. Ayan. Nasa gitna po yan ha. Ayan. Pero po, ang bias po niyan, nakatagilid ng konti sa left. No? Kaya nga akala natin, 'di ba, pagka ano po tayo nagbayang magilo, lupang hinirang, nakaganon po tayo sa dibdib. Ayan, yan, kasi nakaupo kanina, yan. Pero andito po sa gitna, kaya lang nakatabingi ng kaunti towards the left, no? Ito po 'yon. Ayan, ilalapit ko na maigi. Okay? So ulitin ko po, ang ating puso ay nasa gitna, no? Naka-embed po 'yan, pero po ito, puso po yan. Yan po yung puso natin. Okay? Nandiyan po sa gitna, pero nakatagilid ng bahagya sa kaliwa.
Ayan ha. Kaya yung iba sa inyo nagtuturo sa left, no, left side, um, medyo mali po 'yon, no? Nasa gitna po 'yan, pero tabingi. Ganun po. Okay? Sige. Balik ko lang ng konti yung lungs kasi baka mawala siya. Ayan. Okay. Okay na po tayo. Now, the average size ng ating puso ay kasing laki ng ating naka-close fist na kamao. Close fist na kamao. Kamao na naka-close fist. Tama ba? Kamay na naka-close fist. Ayan. Yan po ang laki po ng ating puso. Nasa gitna and then naka, nakatabingi ng konti towards the left. Okay? Sige po. And the function of the heart, okay, ano po yung function ng heart? It sends blood. Pag sinabing sends blood, siya ay nagpapadala ng dugo throughout the body, carrying oxygen, carrying nutrients, carrying hormones, and many others to where? To every cell. Ayan. Okay. So ultimately, ang kanyang puntirya, ang puntirya po ng ating pong puso sa kanyang pag-produce, sa kanyang hindi lang produce by the way, sa kanyang pag-circulate, no? Pag-circulate, pag-ikot, according to the loop system na binanggit natin kanina, ang kanyang ultimate end game o ang kanyang ultimate na patutunguhan ay ang selula. What again? Ano uli yung selula? This is the basic unit of life, no? The basic unit of life. Yan po yung ating selula at we have billions and billions of cells in the human body. Okay? So, ito po yung walang kapagod-pagod na organ ng ating katawan, the heart. Okay? Later, pag-usapan natin saan ba dumadalo yung dugo sa puso ng tao. Okay? Mahalaga po yung maunawaan po natin po 'yan. Ano po? So, that's the first organ ng ating pong o isa sa mga pangunahing organ ng ating pong circulatory system. Okay? Ang pangalawa, saan ba yung pangalawa yung dugo, the blood. Okay? And then ang pangatlo ay ang blood vessels, no? Anyway, so yun po yung tatlong bahagi po, major organ po ng ating pong circulatory system. Huwag natin munang iwanan ang puso, nasa puso po tayo, no? Ano po yung struktura po ng puso? What is the structure of the heart? Number one, ang prominent na bahagi ng puso ay yung arc of the aorta. Ayan, this is the arc of the aorta. I think I have a better picture here sa kabila. Later na lang. Okay? So this is the arc of the aorta. And yung abdominal aorta and thoracic aorta naman, okay? Bahagi din po ng, ano po to, buntot po ito ng ating pong puso, ay ito po yung tubo na naririto po. Ito po yung pababa, no? And by the way, pag sinabing aorta, no? Pag sinabing aorta, ang kanyang movement ng dugo, ang kilos ng dugo o ang daloy ng dugo ay mula sa puso patungo po sa blood vessel, no? Palabas po 'yan. Okay? Ayan. Dito naman po sa ating nabanggit kanina na abdominal aorta and thoracic aorta, yan naman ipababa. Ayan, pababa po yan. Okay? This one goes to the brain and to the rest of the body. And ito naman pong aorta na to ay pababa, no? Abdominal aorta, ito po ay patungo po sa ating pong tiyan. At yung thoracic aorta naman, ito naman po ay patungo sa ating pong mga baga, no? The thorax. Diyan po yung umiikot po. Andali. Parang lumilindol ng bahagya. Yan. Gulat ka na lang, bigla na lang lumilindol dito sa Jensen. Anyway, tuloy tayo. Okay?
Ang isa pong bahagi, no? So ulitin natin, ito po yung aorta, dumadaan po dito yung dugo, and then yung aorta naman po ay nahati po sa dalawang uri, the abdominal aorta and the thoracic aorta. Ayan, dito po pababa po yan. Pag sinabi nating thoracic, nasa thorax o nasa dibdib. Pag sinabi nating abdominal, ito naman ay nasa bandang tiyan. Ayan po, doon po siya nagsusupply ng dugo at ang pinaka-endpoint ng kanyang pag-supply ng dugo ay ang cellula, the cell. Ayan. Okay? Ang sumunod naman na bahagi ng ating puso, which is also something that you really have to internalize, is yung tinatawag nating inferior and superior vena cava. Ayan, nandito si Ma'am Bena. Oh. Vera, Bena. Okay. Okay. So inferior, pag sinabing inferior, galing sa baba. No? So this is the inferior vena cava. Ito po 'yan, no? Yung blue na 'yan, no? Blue, blue yung kulay niya. Okay? Aorta, ang aorta is pula, ang vena cava, the vein, ito po ay blue. Ayan. So inferior meaning to say galing po sa baba. Again, kasi baba, galing po yan sa thorax, galing po yan sa abdomen, paakyat po yan, okay? At ang yung nasa ibabaw naman, ito naman yung tinatawag nating superior. This is the superior vena cava, no? Superior, okay? So, balikan natin yung ating discussion ng mga directions, di ba? Pag inferior mula sa baba, paakyat, pag superior galing sa taas, pababa. Ayan. Okay, ulitin natin. Okay, ito lang po ay marami po siyang bahagi po ng ating pong puso pero for our purposes, hinati lang po natin sa tatlong major na struktura yung puso ng tao. Okay? Mamaya himayin pa natin po yung ibang bahagi. Ulitin natin. Number 1, the arc of the aorta, which is this one. This is the arc of the ito po yung arc of the aorta. Number 2 and 3, no? 2 and 3 ba? Abdominal aorta and thoracic aorta. So ito po yung nasa baba. Ayan. So again, pag pula, mayroon po siyang kasamang oxygen, no? Kaya oxygenated blood. May oxygen. Pag blue, ang tawag po diyan ay deoxygenated. Meaning wala pong oxygen, no? Kaya nga deoxygenated. At ang kulay po, ang simbolo po ng dugo na walang oxygen ay kulay blue. Ang bitbit na po niyan ay carbon dioxide, no? Carbon dioxide. So ang dugo po na bumabalik sa puso mula doon sa ating pong thorax, mula po sa ating abdomen na banggit natin kanina, ito po ay tinatawag na inferior vena cava. Ayan. At yung mga dugo naman po na babalik sa puso mula po sa brain at sa ibang parte ng katawan, ito naman po ay tinatawag na superior vena cava, no? Superior vena cava. Ayan. Okay. So I hope naalala na po ninyo, no, yung medyo po na struktura po ng ating pong puso. Okay. Next. Ayan, ito po yung medyo mas ano po, mas detalyado po na structure po ng ating puso. Ay, nawala si Kuya. Okay, ayun niya eh. Nagtatampo siya pag, anyway. So, ayun po. Okay, kanina po yung nabanggit natin, yung aorta, ito po yung aorta, nabanggit po natin yung abdominal aorta, thoracic aorta, dito po yan. Nabanggit na rin po natin yung inferior vena cava, ito po yan. Nabanggit na rin po natin yung superior vena cava, ito po yan. Okay, ngayon, ang ating puso ay nahahati sa apat na chamber. Yan. It has 4 chambers. Yan. Okay. Ang sa bandang kaliwa, okay, so kalimutan na natin si aorta at saka si valve, no? Ang sumunod po ay yung apat na chamber na puso ay yung right
atrium. Ayan. Pag sinabing right atrium, bandang ibabaw po yan na chamber at nasa bandang kaliwa. No? Kaliwa. Okay. Kaliwa. Okay. Kaliwa nung ating ng ating object. Okay. And then ang sumunod naman yan, ang sumunod naman na baba na chamber ay yung right ventricle, no? Pag itaas, atrium, pag sa baba, ventricle. Okay? Kung mayroong right ventricle, right atrium, mayroon ding right ventricle. Ayan. Ito po yung chamber na right ventricle. Okay? Right atrium, right ventricle. Okay. Now, so meron tayong dalawang chamber. Ang pangatlong chamber ay yung tinatawag nating left atrium. So ito po yan, no? Ito po yung chamber na yan, no? Pangatlo po yan na chamber. Okay? So left atrium nasa bandang kanan, and then kung may left atrium, mayroon ding tinatawag na left ventricle. Ayan, ito po yung left ventricle. Okay? So apat po yan ha. 4 chamber ng ating pong puso. So ulitin natin. The right atrium is found here, and beneath the right atrium is the right ventricle. Ayan. Okay na po yung dalawa. And of course, meron tayong left atrium. Ito po yung chamber na yan. And then meron din tayong tinatawag na left ventricle. Ayan. Okay. So apat na po yan. Tandaan nyo po maigi. No? Titigan nyo maigi. Kasi po dito na po natin pag-uusapan saan dumadaloy ang dugo. Okay? Nabanggit natin kanina sa ating panimula na ang ating dugo ay isang sistema, yung ating circulatory system ay isang sistema ng mga vessels, no, na mga tubo, na malilinggit na tubo na umiikot in a closed system. Pag sinabing closed system, pabalik-balik lang po 'yan. Wala po siyang wala po siyang pinupuntahang iba, no? Umiikot-ikot lang po 'yan. Closed system. Okay, now the next thing that we're gonna do is talk about how does the blood flow in the heart, no? So, yung movement ng dugo sa puso. Ito po yung blood flow. Ayan. Okay. So, sa puso. Okay. Now, anong type ng dugo ang bumabalik sa puso? Anong uri ng dugo ang bumabalik sa puso? Ito po yung tinatawag natin na oxygenated blood, no? Kasi wala nang oxygen, no? Oxygenated. How do you spell that one? Tama ba? G E Ne Na and then TED, no? Oxygenated. I'm sorry, I made a mistake. Hindi po oxygenated to, deoxygenated by the way. Deox, ibig sabihin nun, wala na po siyang oxygen, no? Magkarugtong po yung dalawa na to, deoxygenated. Deoxygenated. Parang di. Sorry ah. Okay. So, wala pong oxygen at yung may oxygen, ito po yung blue na yan ha. Yan po deoxygenated, no? DEOXYGENATED. No, deoxygenated. Ito naman pong dugo na lumalabas po dito sa pula, kaya pula po yan, meron po siyang oxygen, no? Yan, tanggalin mo lang po yung D, ito po ay oxygenated. Meron po siyang oxygen. Okay? Okay. Yan po yun. Classify lang po natin yung dalawang uri ng dugo, no? From oxygenated to deoxygenated. Okay, balikan natin uli, no, yung ating kwento. Okay? Yung kwento po natin patungkol po sa flow ng dugo. Okay. So, ang bumabalik na dugo ay deoxygenated. So, yan po yung papasok sa inferior vena cava at meron papasok din po sa superior vena cava. Nasusundan niyo po ba? No, baka naman nyo lang ako pag mabilis.
baka naku-confuse na kayo, you let me know, PM, message niyo po ako, no? Or gusto niyo pong ulitin ko po kung kinakailangan. Okay? Ngayon, so dito po yung blue na yan, yung dugo na dala-dala po niya pumasok po, hindi po dala-dala, pumasok po sa ating po inferior vena cava at superior vena cava, ang kahantungan po niyan ay right atrium. Ito po yan ha, that's number 1. Okay? Number 2, dadaan po yan sa isang valvula, tricuspid valve. Ito po yung tricuspid valve, no? Para pa siyang flap, no? Ang kagandahan po ng tricuspid valve, ano man ang papasok na dugo, pinipigilan po niyang backflow. Hindi po yan babalik, no? So, dito po yan papasok, pero maya-maya po lalabas po yan from here pupunta sa right ventricle. This is the right ventricle, no? Tatambay po yan dyan. So number 1, number 2. Yan. Tatambay po yan. Okay? After that, no, nung tumambay na po siya, ano po yung gagawin po niyan? Ipupush ng puso po yan, saan pupunta? Ito po ipupunta dito sa pulmonary artery, no? So hindi po siya mananatili diyan, papasok po siya and then ipapump ng puso. Tandaan niyo po, yung ating pong puso po ay very powerful po yan na pumping mechanism. Ipapump po niyan at ilalabas niya yung dugo na ito na pumasok sa ating pong right atrium and then namasyal po siya sa right ventricle, pupunta po yan palabas sa pulmonary artery. Ayan, no? Pag sinabing pulmonary artery, yung dugo na yan, ang destinasyon ay yung ating pong lungs, no? So this is the lungs. Ayan, ito po yung baga, no? Dito po pupunta yung ating pong dugo, no? Ano pong gagawin po ng dugo na nandiyan? Okay? So later you will discover na yung ating pong yung dugo po na galing po sa ating pong left at saka right ventricle, left atrium and right ventricle pupunta sa pulmonary artery para po mangyayari ang tinatawag na gas exchange. Ano po yung gas exchange? Ito po ay yung pag-eliminate ng carbon dioxide. Ulitin ko, ito po yung pagtanggal kasi 'di ba basura kanina na-describe natin, no, yung ating pong blood vessel, yung ating pong circulatory system ay delivery man po 'yan, no? Taga-deliver po ng nutrients, taga-deliver po 'yan ng hormones, taga-deliver po 'yan ng oxygen. Okay? Pagkatapos niya mag-deliver, taga-basura naman siya, taga-tapon ng basura, maghahakot naman siya ng carbon dioxide, yun po yung dadalhin niya po dito. Kaya ang dinadalang puso, ang dugo sa puso dito ngayon ay mga basura na po yan, no? Kasi wala na oxygen yan, pawang carbon dioxide. At yung carbon dioxide, kailangan yan itapon, no? Otherwise, if the moment the carbon dioxide stays long sa katawan ng tao, naging poisonous na po yan, no? Naging toxic na po yan. Kaya kailangan siyang i-eliminate. Okay? So, ayan, pagkatapos nung nailabas sa ating pong baga, no? This is the lungs. Ayan, pag nailabas na po, nandito na po sa baga yung ating pong dugo, magkakaroon ng gas exchange, magkakaroon po ng pag-eliminate po, no? Ilalabas na po yung carbon dioxide at sa pamamagitan po ng ating breathing mechanism sa ating ilong, lalabas po yung carbon dioxide and then sa ilong din po hihinga tayo, papasok po yung oxygen. Pagpasok ng oxygen, diretso na po yan sa ating baga and galing sa baga, dadalhin ngayon, no, yung dugo na yan papasok na po sa ating pong puso uli, no? And it will come in through the pulmonary veins. Ayan. Okay? Papasok po yan dito, babagsak po yan sa left atrium, ayan po.
And then, pagpasok po sa left atrium, babagsak po yan, dadaloy po siya sa tinatawag nating mitral valve. Kung kanina, tricuspid, ito po yung tricuspid valve, ngayon naman po ay mitral valve, no? Valvula uli, no? Bakit po? Anong purpose po ng valve? Para to prevent, tigilan ang backflow. Para hindi makabalik po yung dugo, no? Hindi po makabalik po yung dugo sa pinanggalingan po niyan. Kaya yan po yung gawain po ng mitral valve. So, ayan, yung dugo na pumasok na po dito ay ito po yung oxygenated. Mayroon na po siyang oxygen, no? Oxygenated. Mayroon na pong oxygen po yan, papasok po sa right left atrium, dadaan sa mitral valve, and then tutungo ngayon sa ating pong left ventricle. Left ventricle. Ayan. Pagkatapos po niyan sa left ventricle, I hope you're not confused, diretso na po yan. Ito na po yung aorta. No? Yung aorta na po yan, yung malaking mga tubo na yan. Diyan na po dadaloy po ang ating pong oxygenated blood. No? Ito po yung sa taas na aorta, and then ito naman po yung nasa baba, yung thoracic aorta na nabanggit na natin kanina, pati po yung abdominal aorta, no? Ito po 'yan, no? Pababa po 'yan, patungo po sa dibdib, patungo po ito sa ating pong tiyan. Okay? Naintindihan niyo po ba yung flow? Ulitin natin ha, kasi baka ang iba sa atin nalito. Alam niyo po, sa totoong buhay, nung ako po'y nag-aaral din po ng ganito, hindi ko agad naintindihan. Kaya paulit-ulit ko po talagang ano po, inunawa, no? Kasi hindi naman madali talaga maintindihan, laro na medyo, hindi kasi yung larawan natin, hindi ganun ka, yung graphics natin, hindi naman katulad ng pag sinabi mong four chamber, eh, ganun lang na box, no? Hindi. Marami po siyang pasikot-sikot. Okay, ulitin natin ha. Okay, ulitin natin. Mahalaga maunawaan niyo po yan, no? Okay. Okay, this is the heart. At yung trabaho ng heart ay mag-pump ng dugo palabas at papasok sa organ na ito. Okay. Ang tanong, ano po yung dugo na lumalabas? Ang sagot, ang dugong lumalabas mula sa puso ay tinatawag na oxygenated blood. Pag sinabing oxygenated blood, ito po ay may oxygen na dala-dala, no? Oxygenated blood, dalang oxygen. Okay? Pagka ang dugo naman na bumabalik sa puso, ito naman ay dahilan po, wala na pong oxygen at kailangan na po niya mag-replenish. No? Pag sinabing mag-replenish, ay kailangan niya po yung magkarga na po ng oxygen. Okay. Now, ulitin natin yung flow ng dugo sa ating puso. The deoxygenated blood comes in through the inferior vena cava and the superior vena cava. No, this is the veins that entertains the blood going back to the heart. Ayan, dalawa po 'yan. Okay. Pagka pumasok na po yung carbon dioxide ay yung deoxygenated na blood dito po sa ating po mga veins, no? Superior and inferior, dadapo po 'yan, tatagpo po 'yan sa right atrium. This is number 1. Okay? And then lalagpasan niya po si tricuspid valve, no? Tatambay lang siya ng saglit and then lalabas po siya sa isang valvula, ang tawag ay tricuspid valve, para humantong po siya sa pangalawang chamber, which is the right ventricle. Yan po yan, no? Okay. And from here, the blood is pumped out of the cyst of the organ through the pulmonary artery. Yan. Ibig sabihin po niyan, yung valvula na yan, yung blood vessel na yan, hindi valvula, kundi blood vessel na yan ay papunta sa lungs. Okay? At magkakaroon ng gas exchange. No? Ibig sabihin po noon, si carbon dioxide ay i-eliminate, no? At iikes na po yan, and then papasok po si oxygen sa dugo. Sa dugo siya papasok, and then yung dugo na yan ibabalik naman sa ating
sa ating puso sa pamamagitan ng pulmonary vein. Medyo may confusion lang konti kasi ang artery should be away from the heart, pulmonary vein. Anyway, so kasi nakapula po yan, so papasok po dito yung dugo na yan na merong oxygen at maglalanding po yan sa left atrium. Ito po yung left atrium. Ito po yung pangatlong chamber. Ayan. And then, dadaan po yan sa isang valvula na tinatawag na mitral valve. Yan po yung mitral valve. And then, ang dugo na nandito sa left ventricle, ipapump out na yan patungo sa ating aorta. Ayan na po yan, ha? Ayan, iikot na po yan, mamamasyal na po yan kung saan-saan, no? And then, yung blood na nasa baba naman po, yan po ay tungo po sa abdomen, tutungo po sa ating pong chest cavity, no? Sa lungs. I'm sorry, sa ating pong diaphragm, sa baba. Okay? So, iikot po yan siya dito. Ayan. Okay. For the last time, para lang masigurado natin na naintindihan natin. Okay? Balikan natin uli yung ating pong illustration and I hope you could also explain to me later. Ano po? Ayan. Okay. So here we are, we're talking about the blood flow sa ating pong puso at ang puso ay tatanggap ng dugo mula sa ibang-ibang parte ng ating selula at ibang parte ng ating katawan patungo sa puso sa pamamagitan ng inferior vena cava at superior vena cava. Yan, ito po yung superior vena cava. And then, pupunta po siya sa right atrium and then dadaan po siya sa tricuspid valve and then didiretso po siya sa right ventricle. Ito po yung right ventricle. Ipapump out siya sa pulmonary artery. Ayan. And then once na nagkaroon na po ng oxygen ang dugo at natanggal na po yung carbon dioxide, no? Expelled na siya dito, meron na pong oxygen ang dugo, babalik na po siya sa pamamagitan ng pulmonary vein and then didiretso po siya sa left atrium and then dadaan po siya sa mitral valve. And then, mula dito sa left ventricle, ipapump na po ang dugo palabas sa pamamagitan ng aorta. Yan na po. Okay? So, common carotid artery, subclavian artery, yan po. And then, yung pababa naman po, yung aorta na yan ay abdominal aorta, no? At saka yung thoracic aorta. Ayan po. Okay. Naintindihan nyo na ba? Lilani, malinaw na sa'yo? Naintindihan mo na, Lilani? So, ayan po. Sige. PM nyo lang ko pagka hindi nyo pa po naintindihan, ha? Pero unti-unti, maintindihan nyo po yan. Okay? So, we're done with that, no? Malinaw na po sa atin. Ano po? Yun po yung movement ng dugo sa ating pong puso. Ayan, so kanina napag-usapan na natin, 'di ba, yung sa aorta. Ito na po yung pula na yan, yan na po diyan po dumadaloy po yung oxygenated blood. Nabanggit natin yung thoracic kanina, abdominal aorta and the iliac artery. Pero ito yung dalawa po yung medyo na daluyan po. This is all the same, parang sabi nga, the same river, pareho po siyang ilog pero meron po siyang dalawang sangay, no? In fact, pangatlong sangay po yung iliac artery. Okay. Ayan. The next thing that we are going to look at is, ayan na po, ito mas maganda yung kanyang drawing, no? Ayan, makita natin, sandali. Ayan, ito po yung diagram ng movement po ng dugo, no? Ito, mas malinaw po siya, no? Reinforce natin yung tinuro natin kanina. Okay, nakita niyo po yung mga arrow na yan. Dito po yan papasok yung dugo, no? Ito po yung mga arrow na yan. Superior vena cava, inferior vena cava, right atrium, and then right ventricle. Ayan, kaya po medyo tabingi yung heart po natin, no? Ayan, and then dadaan po siya sa pulmonary artery, pulmonary veins.
Ayan. And then, papunta nga sa lungs. And then from lungs, nagkaroon po ng oxygen, babalik po sa pulmonary vein. Dito po, ay mas maganda yung drawing niya dito, nakalimutan ko na. No, ito po yung left na atrium, ito po yung mitral valve, I'm sorry, bicuspid valve, no? And then, pareho lang actually, bicuspid and mitral valve. Okay, and then ito po, ang blood po ay nasa left ventricle, lalabas po siya dito po sa aorta. Ayan, mas malinaw to. Okay, yan, kunan nyo lang po ng larawan, no, in case lang. Kasi may mga arrows na siya no. Sundan nyo na lang po yung mga arrow na yan. Okay, sige. Next. Okay. Kanina po, yung isang organ is the heart. Ngayon naman po ay yung isang organ naman po which is the blood. No? Bilang kabahagi po ng ating pong circulatory system. Okay. Lumagpas na tayo ng oras. Okay. Sige, pasadalan natin yung blood ng and then the others we will continue on by tomorrow. Okay. So the blood. Ano po yung blood? Blood is the fluid of life, no? The fluid of life. Yung cell is the basic unit of life, pero yung the blood is the fluid of life. Ito po yung nagpapatakbo po ng ating buhay, no? Ano po yung functions po niyan? It carries oxygen from the lungs to the cellular level, down to the smallest unit of life, to the cell. Yan po. Ito po yung puntirya po ng ating pong dugo, no? Diyan po 'yun sa dadalaw, no? Doon po siya dadalaw. And pagdala niyo po ng oxygen from the cell, dadalhin niya away from the cell ang ating dugo, but this time may dala-dala na po siyang carbon dioxide. Karay-karay niya na po yung carbon dioxide. Okay? Tama ba? Ito ba yung ng carbon dioxide? Parang gano'n, CO2. Nakalimutan ko. Anyway, carbon dioxide. Okay. Oo nga, no? Nakalimutan ko yung ng symbol ng carbon dioxide. Kasi water is H2O, oxygen O2, carbon dioxide. Nasa dila ko eh. Okay, so yan po yung trabaho po niya, no? The fluid of life, as the fluid of life, it carries, ito po yung nabanggit natin na kanya pong trabaho as the delivery man. Okay, it carries the oxygen, it carries the nutrients, it carries the hormones that is needed in the body, and it brings it to the cell. And then from the cell, from this one, ang dadali niya po ay carbon dioxide. Ayan po, no? Okay, so medyo overtime na po tayo. I think we will end here because lagpas na po tayo ng oras. I will continue on with our discussion tomorrow. But I will before we will start with our class by tomorrow, I will be calling some of you to discuss, no? Magra-random lang po ako, magtatawag po ako. Paki-discuss niyo po yung blood flow sa puso. I hope you wouldn't mind, no? Para po matiyak ko lang po na na-internalize niyo po yung ating pong lesson about the flow, where the blood flows in the heart. Okay. So, do we have any question or clarification from the class? Okay. Ayan. Wala naman yata. Let me check your chat box. Left side po. Yan, left side. Tama. Deoxygenated. Okay. Thank you, Bianca. Yan, medyo na po ako. Ayan, si Ma'am Vera nag-remind po 1 p.m. na. Okay. Okay. Middle of the chest between lungs leaning slightly to the left. Yan, tama po tayo. Okay, sige po. At maraming salamat at sa inyo po mga contribution, sa mga nag-share ng inyo pong kaalaman at for giving me participating in our class for today. See you tomorrow as we continue on with our discussion. Medyo marami-rami pa po ito, no? About the blood and the veins and the capillaries
which I think we just have to appreciate. We can appreciate more about this pagka medyo nahimay na natin ng kaunti ng patungkol po sa mga iba't ibang parte po ng ating pong circulatory system. Remember, napakalaga po ng ating pong circulatory system kasi dyan po nakasalalay po yung ating buhay. The moment our heart stops pumping, the moment our heart stops working, then we all die, no? Kasi yan po yung fluid of life, no? Yun po yung nagbibigay po ng buhay sa ating pong katawan. Okay, thank you so much and see you again tomorrow. God bless and keep on studying. Bye for now. Salamat po.